gumawa yung may bata na binaril doon sa Caloocan, di ba? Eh, ano pa yun? Hindi ba yun violation ng human rights? Kaya nga, nakonbikto yung mga pulis na yun, di ba? Saman, meron din hindi lumaban, na binaril, kaya nga, nagkakasuhan nga eh. Eh, tingnan mo lang kung ilang pulis din ang namatay sa war on drugs. Ilang pulis din ang nasugatan sa war on drugs. Marami. Kaya nga, sabi ko, in order to attain justice, you have to treat its case individually and pagmamahal sa tao. Ayaw kung siya lang ang humarap doon na wala ako. Kailangan kasama ako dahil unfair naman sa kanya, no? Siya ang presidente doon, ako ang chief PNP. I was his implementer on the war on drugs. Tapos hayaan ko lang siya humarap doon. O kung may mga tanong doon na hindi kayang tanungin, hindi kayang sagutin at his level as the president, yung sa level ng chief PNP na tanong, dapat masagot ko rin. Hindi ko hahayaan na hindi ko siya matulungan pag siya ay tinatanong. Pangulong Duterte na hindi siya darating. What was the conversation about? Was it over the phone? And ano pong reason ng Pangulo ba't hindi siya darating sa hearing? Well, I was just informed by one of his former cabinet member na nagsabi sa akin na hindi mag-attend si Pangulong Duterte. So, I just got the information from somebody. Secretary Valero, sir? Hindi naman, but one of his former cabinet. So sir, may nakikita ba kayong political motive? Di ba usually ang investigation in aid of legislation? Pero sabi niyo nga pa ulit-ulit. So may nakikita ba kayong political motive? Meron naman talaga. Just gusto lang talaga nilang ipin down si Pangulong Duterte. Ito nga, why go to ICC? Na functioning naman yung ating mga korte dito. Di ba? Kasi gusto nila na ilalamp lahat yan na gawing crimes against humanity at ipapasa sa ICC, where in fact, in truth and in fact, na some of these cases, pagdating pala sa DOJ, dismiss na agad ang kaso dahil through proper investigation, lalabas na justified yung ginawa ng police, justified yung nangyayari, at lahat ay ginagawa within the framework of within the legal framework. So gusto na isama yung lahat para by the numbers ihatid sa ICC kuno. Yun ang gusto nila. Hindi nga nagpo-prosper dito sa local courts, hindi nga pumapasa, doon na pa sa ICC. And we have to treat its case individually. Hindi ko sinabi I must say it clear. Hindi ko sinabi na walang nangyayaring human rights violation during the war on drugs. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talagang na-violate yung right ng tao. Kasi kung wala, dapat hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalokohan. Kasi kung wala, dapat walang pulis na yun na konbikto, nakasuhan na konbikto, na kulong. So meron talaga, meron. Kaya nga dapat imbestigahan individually bawat kaso. Hindi man ito yung isang one act lang na crime against humanity na 100 lang na eroplano binagsakan ng napambam yung isang village, sunog lahat ng tao, patay lahat ng tao. Hindi man ito ganun. May individual man ito na anti-drug operation na nangyayari. So paano mo imbestigahan as a whole? You treat its case individually. Dapat. Okay, RG Cruz from ABS-CBN, sir. Kapalit ni siya. Sir, ika-clarify ko lang. Yes, RG. You believe na yung pag-iimbestiga ng House, because you said you welcome it earlier, proves na hindi kailangan ng ICC? Yes. Yes. But sir, that everyone is working here in the Philippines as far as justice, the attainment of justice is concerned. so gagamitin yung argument yun, sir, sa ICC? Well, that's a rational being will really conclude na talaga gumagana. So hindi ko naman sabi na i-capitalize ko yan. I'm just telling you what I see.
Before Mayan, sir, si former Senator De Lima, after ng dismissal ng kanyang drug cases, sabi niya, napatawad na niya yung mga tumistigo laban sa kanya dahil mga nag-recant daw yung mga yon. Pero hindi pa niya handang patawarin ng dating Pangulong Duterte. At ang sabi niya, umaasa siya na uusad na yung kaso laban sa dating Pangulo sa ICC at sana daw ay humantong na yon sa pag-i-issue ng warrant of arrest. Any comment on that, sir? Ewan ko kung paano niya sinasabi yan na abogado naman sana siya. No, sir. Sabi niya it's really about time na si Pangulong Duterte naman daw yung sumagot at magpaliwanag. Sir, you also said hindi naman talaga nyo sinasabi na walang human rights violation. So, hindi ba, sir, talaga time na rin naman na magpaliwanag ang Pangulo about it? At di ko alam kung sa hearing ng House, but at least, di ba, sir? Well, bakit ang Pangulo ang kailangang magpaliwanag? Paliwanagin mo yung bawat kaso. Sino involved sa bawat kaso na merong human rights violation na nangyayari? Sinong responsible doon? Yung napapanagutin mo, pa-explainin mo. Bakit si Pangulo, Pangulo, nandiyan lang sa Malacanang yan eh. Gusto niya matapos yung problema natin sa droga. Oh, yun lang naman ang gusto niya matapos. But he's not telling you to do illegal things in order to stop the drug menace. Siyempre, as Commander-in-Chief, di ba, sir? Yes, as Commander-in-Chief. Doesn't he owe that explanation, sir? Well, he can explain it in court. Sabi niya, he's willing to face all the cases that are going to be filed in court, but not in the lower house. Yung may binabagit si Senator De Lima after being freed, sabi niya babalikan daw niya yung mga may kumbaga nasa likod na kanyang pagkakakulong for 6 years or more. Everyone deserves justice. If she feels siya nangangailangan ng hustisya, then we have the courts to go to. Sir, no regrets. No regrets at all from your end being the implementer of the anti-drug war. No Regrets. regrets. The simmering political situation ba doon ba kayo lang ba talaga nakatingin na pwedeng magdiin sa inyo yung mga grupong ito or may mga other groups considering yung nangyayari sa political situation natin ngayon? You hit the nail. You hit the nail. Pwede merong ibang interest groups na pwede magdidiin sa atin. Hindi lang yung kaliwa. At yun ang lahat ng grupo na galit sa Duterte ay siguradong ikakapitalize yung hearing na yan. Are you not bothered, sir? Ha? Are you not bothered? No, I'm not bothered. Okay, related question from Mav. And then Danielle. Sir, may concerns po ba kayo na makaka-apekto sa election next year, itong ginagawa pong hearing? Dahil sa? Yung pong ginagawang hearing kung makaka-apekto po sa election sa susunod na taon. Well, as far as epekto sa election ay settled na yan eh. During the last elections, ganun man din ginagawa sa atin. Imbestiga dito, imbestiga doon, inuupakan tayo about the war on drugs, but still, the people has spoken. Pinanalo ako ng taong bayan. How much more ngayon na maramdaman ng mga tao na rehas na yung mga issues na yan, hindi na sila nagsasawa, paulit-ulit, wala nang ibang ginagawa, pabalik-balik na yung issue na yan, kahit na yung mga kaso ng mga pulis na mayroon ng court decision, ruled by the court na walang sala yung mga pulis, babalik na naman, inimbestigahan na naman, so ang tao ay magsasawa rin sa kakabalik-balik ng issue na yan. And I'm not worried about that because I am very optimistic that the people knows what is the real happening as far as the Philippine community is concerned, the Philippine society is concerned. Alam ng taong bayan kung ano talagang what's the real score. So ipawabaya ko lang sa taong bayan kung anong kanilang decision sa akin. So sir, as of now, 100% you are running?
100%. Yeah, magpapare-elect ako. So sir, in-expect nyo na ba na nung nawala na sa posisyon ang Duterte administration, may gagawing ganito under the Marcos administration laban sa inyo? Well, Dahil ba ito sa naghiwalay na ng landas ang Pangulo at si BP Sara? I was expecting that magandang takbo dahil unity team nga. Yeah, diba? unity. Unity team nga, di ba? I was expecting na everything will be going smoothly because the Marcoses are so supportive of the Dutertes and the Dutertes are also very supportive of the Marcoses. Unity team nga eh. Yeah. Oo, So what happened, sir? You know what happened. So, So hindi you know ba what happened. genuine yung binuong unity team? Parang ginamit lang ba nila during the election and then after that? I don't know. Sige lang. Bahala na kayo dyan. Mag-isip kung ano nang... Anyway, yes. asi Gumawa yung may bata na binaril doon sa Caloocan, di ba? Eh, ano pa yun? Hindi ba yun violation ng human rights? Kaya nga, nakonbikto yung mga pulis na yun, di ba? So, meron. Pero sir, insofar do sa leadership, walang utos naman na... Walang gagong leader na mag-utos na gumawa kayo ng violation sa batas. Walang gagong leader na mag-utos na gano'n. At saka walang gagong pulis. Unless, of course, na mayroong sariling motive yung pulis na nasa isip niya. Personal na yun. Pero walang pulis na... He's trained public safety basic recruit course. Nasa program of instruction yan kung paano mo i-handle yung police operations without violating the rights of the people. Mahalaga masyado yung preservation of human rights, yung pag-observe ng human rights, preservation of human life. Andyan yan sa training ng police, yung paggamit ng the use of force. Trained yung police na yan. Kaya ang police, alam mo, kaya sabihin ng chief of police, patayin mo yan. Sabihin pa ng pulis na, uy, kung gusto mo yan, ikaw pumatay. Hindi ako dahil alam ko ang batas. Sasagutin ka ng pulis ng ganun. Pero sir, bakit kaya nagkaroon pa rin ng mga, kung sinabi nyo wala naman talagang sipa or wala namang utos from the leadership, pero bakit pa rin naging talamak or sabihin natin may mga nangyaring ganong human rights and human rights violations? It is because of the situation on the ground. Situation on the ground. Bumaba ka sa ground, tingnan mo ano nangyayari. Merong lumalaban, merong nanlaban, meron din hindi lumaban, binaril, kaya nga, nagkakasuhan na eh. Tingnan mo lang kung ilang pulis din ang namatay sa war on drugs. Ilang pulis din ang nasugatan sa war on drugs. Marami. Kaya nga, sabi ko, in order to attain justice, you have to treat its case individually and separately. Huwag mong ilamp lahat yan. Dahil otherwise, justice will be denied not only to those victims but also to the policemen kapag nilalamp mo yung kaso na yan.